awit ng pastor. Patuloy po natin ipikit ang ating mga mata. Dudulog tayo sa ating Panginoong Diyos Ama. Damhin natin ang presensya ng Diyos sa umagang ito. O Diyos Amang makapangyarihan sa lahat ng may gawa ng langit at lupa, Lord. Isang mapagpalang umaga po sa Panginoong Jesucristo, sa mahal na Birheng Maria, sa patuloy na patnubay, ang banal na Espiritu Santo. Panginoon, muli po sa umagang ito, Ama. Pinagsama-sama mo kami, Panginoon, kami pinili mong hinirang. Upang patuloy ka namin, Lord, pasasalamatan, sambahin, dakilain. Sa buhay mong pangalan, Panginoon, marami pong salamat. Salamat, Lord, sa lahat ng mga pagpapalang biyayang pinagkulopo po sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa kalakasan, sa kaligtasan.
Salamat din po, Panginoon, na kami po iyong pinagkakaisa, Ama, bilang isang sambayanan sa umagang ito, Lord. Ikaw po, Ama, maghari sa amin, Panginoon, sapagkat Ikaw ang aming itinataas. Ikaw po, Ama, nasa gitna namin, Lord God. Puspusin mo po kami, Ama, ng iyong lakas ang aming kahinaan, upang ang banal na gawain itong itinalaga mo sa amin, Lord God, ay aming magagampanan na ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Puspusin mo po kami, Panginoon, ng kalaman ni loob ng Espiritu, upang lubusan namin, Ama, maunawaan ang mensahe mo sa amin sa oras na ito, Lord. Ilobo po sa amin, Panginoon, ang karunungan, Panginoon, upang ang bawat tatayo na gagamitin mo sa kalagitnang ito, Ama, upang ipahayag ang buhay mong salita, Panginoon. Niya sa rin pong nagbibigay sa amin ng buhay at lakas, Lord God. Marami pong salamat, Panginoon. Patuloy mo po, Lord, ibubuhos sa amin yung banal na Espiritu Santo mula taluktok ng aming ulo hanggang sa dulo ng aming talampakan, Panginoon. Bigyan mo po kami, Ama, ng karunungan, Lord. Marami pong salamat, Lord. Tulungan mo po kami, Panginoon, may alis sa amin ang nagpapaparumi sa aming mga kaisipan. Nagpaparumi, Lord, sa aming katawan, Lord. Put galit, hinanakit, pagkaingit. Higit sa lahat, Panginoon, kataasan at kahambugan, Lord. Ito'y nais namin, Ama, matalikuran na ayon sa iyong kalooban, Lord, upang karapat-dapat kami, Ama, humarap sa iyong banal harapan sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon. Pahintulot mo, Panginoon, ito'y maging makabuluhan na sa aming pagsunod sa mga kautusan mo, Lord, na nawa po lahat kami ay iyong mabago, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon. Patuloy mo po kami, Ama, patatagin ang aming mga pananampalataya, si Lord. Patuloy mo po, Lord, ibubuhos sa amin ang lakas. Ang lakas ng aming pagbigay sa aming sarili, Lord, para sa aming mga kapatiran, Panginoon. Kaya marami pong salamat, Lord. Ipahintulot mo po sa amin ng pag-ibig at kapangyarihan, Panginoon. At patuloy mo po, Ama, ipagkaloob sa amin, Panginoon, ang karunungan, Panginoon, sa mga buhay mong salita, Lord God. Nawa, lahat kami, Ama, ay iyong maisama sa iyong kaharian upang sa pagsunod namin, Panginoon, sa kalooban mo, Lord. Nawa kami lahat, Lord, mamunga ng masaganang pagpapala nagmumula sa iyo, Panginoon. Kaya marami pong salamat sapagkat wala kami magagawa, Lord, kung kami po'y malayo sa iyo. Kaya manarapat lamang sa bawat oras, Lord. Patuloy ka namin pasasalamatan, Lord. Sambahin at ilanlulatiin sa buhay mong pangalan. Sa Espiritu at sa katotohanan, Panginoon. Marami pong salamat, Lord. Sa walang hanggang katapatan mo sa aming lahat, sa kabila na aming mga pagkukulang, Lord God. Na kung minsan nakakalimutan ka namin, nakasama ka namin sa bawat oras ng aming buhay. Nakakagawa pa rin kami, Lord, na hindi ka nais-nais sa iyo. Kaya, Ama, patawad po. Patawarin mo kami sa lahat namin nagawa mga pagkakasala. Maging sa isip man, sa salita at sa gawa. Marami pong salamat, Panginoon. Ang lahat ng ito ay samot dalangin namin. Sa makapangyang bugtong na anak mo na si Jesucristo, na aming Panginoon at haging tagapagligtas. Na wala kang kaliwanagan, kasama ng Espiritu Santo, kasama ng tulong ng panalangin ng Birhen Maria. Marami pong salamat, Lord. Marami pong salamat. Lord, hati sama sa anak at sa Espiritu Santo. Kaparanan sa una, ngayon magpakailanman, magpa sa walang hanggan, siya nawa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Jesus, we adore you. We proclaim you are King, standing here and amidst of us. We raise you
para sa una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Siya nawa. Luwalhati sama sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa unang-una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Siya nawa. Tayo pong lahat, Luwalhati sama sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara ng sa una, ngayon, magpakailanman, magpa sa walang hanggan. Siya nawa. sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sino mag-asir? Ngayon po, tatawagin ko na po para sa Sister Maris. Ebanghelyo po, Sister Josie? Biti Licoan. Sister Josie Alamani po. Tawag ka po ni Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Sister Linda. Sister Linda. Sister Linda na lang. Ikaw wala ka, Sister Josie. Ha? Ay, ito na. Ito na, ito na. Ito na, ito na. Salamat na mag-aos kasi ako. Wala yan. Hindi na mamaos. Okay na, nag-away ka kanina. Sumatinawa ang papapala at pag-ibig ng ating Panginoon. Amen. Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, ang mga magulang ni Jesus ay pumunta sa Jerusalem. Dala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon, sapagkat ayon sa kautusan, ang bawat panganay na lalaki ay nakatalaga sa Panginoon. At naghandog sila ayon sa hinihingi ng kautusan ng Panginoon. Mag-asawang bato-bato o dalawang inakay na kalapate at may isang tao noon sa Jerusalem ang pangalay si Simeon. Matapat at malapit sa Diyos, ang lalaking ito ay naghihintay sa katubusan ng Israel. Sumakanya ang Espiritu Santo na nagpapahayag sa kanya at hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas na ipinangako ng Panginoon. Sa pagnubay ng Espiritu Santo, pumasok siya sa templo at nang dalhin doon ang kanyang mga magulang, ang sanggol na si Jesus, upang gawing ang hinihingi ng kautusan. Siya'y kinalong ni Simeon at ito'y nagpuri sa Diyos na ang wika, kunin mo na, Panginoon, ang iyong abang alipin. Ayon sa iyong pangako, yamang nakita na ng aking mga mata ang iyong pagliligtas, ang iyong tagapagligtas na inihanda mo para sa lahat ng bansa. Liwanag ito, tatanglaw sa mga hintil at nagbibigay ng karangalan sa iyong bayang Israel.
Namanga ang ama't ina ng sanggol dahil sinabi ni Simeon tungkol sa kanya. Binasbasan sila ni Simeon at sinabi kay Maria, tandaan mo ang batang ito'y nakatalaga sa ikakapahamak o ikaliligtas ng marami ng Israel. Isang tanda mula sa Diyos, ngunit hahamakin ng marami, kaya't mahayag ang kanilang iniisip dahil diyan ang puso mo'y para na rin tinarakan ng isang balaraw. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Good morning po sa atin lahat dyan. Sa mga nakikinig, magandang umaga po. Ang nakasulat po dito sa ating mabuting balita, no? Nung dumating daw ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises. Paano nililinis tayo ng ating Panginoon? Hindi lang linis na harap, paganda, panglabas, kundi paglilinis pati yung mga puso natin. Dahil yung mga puso natin, marami itong mga basura. Sabi nga, di ba, pag marami tayong basura, tanggalin na natin. Dahil maghahamag ng New Year, dapat malinis tayo lahat. Yan po yung paglilinis na sinasabi dito sa ating aklat. Dahil po pag tayo po ay maraming basura, parang ang bigat dalahin pagdating ng New Year, no? Dapat nga malinis lahat. Yun po yung kautusan ng ating Panginoon na dapat maglinis tayo. At dinala nila ang sanggol na si Jesus sa Panginoon, sa harapan ng ayon sa kautusan. Bakit nung panahon na yun, panganay mo ay lalaki, inaalay mo sa ating Panginoon, no? Ngayon wala nang alay-alay, babae, lalaki, kung talagang di ba? Pero mas maganda siguro kung susundin natin ang kautusan. Kaya lang, sa panahon natin ngayon, parang hindi na niya nabibigyan natin ng halaga yung mga kautusan ng ating Panginoon. Hindi na natin nabibigyan ng halaga kung anong dapat natin susundin. Dahil lahat tayo ay matitigas ng mga ulo. Diba? Lahat matitigas ang mga ulo ng mga tao. Wala na silang sinasanto, wala na silang sinusunod. Ang sinusunod lang nila ay ang kanilang mga kagustuhan sa buhay nila. Yan po yung hindi natin talaga natutupad, no? Kasi sabi nga, dapat pag meron kang isang lalaking anak, panganay, ito yung inahahandog na maglilingkod sa ating Panginoon. Yan po yung kasulatan dito sa ating Bible na dapat inihahandog natin ang ating mga anak na panganay sa ating Panginoon. Bagamat hindi natin, di ba, may mga anak tayong mga panganay na lalaki, hindi man natin nadadala sa ating Panginoon, tayo na lang ang maghandog sa ating Panginoon. Isabi na lang natin sa Kanya, di ba? Pwede naman siguro yon. Dahil ang anak ko, sabihin natin, ang anak ko lalaki, na nawa maglilingkod din sa iyo balang araw. Di ba? Kasi ang gusto ng Panginoon, ihahandog sa Kanya at maglilingkod sa Kanya. Yun po yung kagustuhan ng ating Panginoon. Bagamat tayo, hindi natin natutupad yan. Pero dapat pala, tutuparin natin. Sabi nga dito, ang pagsang-ayon mo sa iyong kautusan ng Panginoon ng may kapayapaan ayon na rin sa iyong wika, sapagkat nakita ng aking mga mata ang iyong pagliligtas. Diba sabi nga ni Simeon, pwede na siya mamatay dahil nakita niya ng Mesiyas. Dahil pinangako niya noon na pag nakita niya ng Mesiyas, pwede na siya pumanaw. Bagamat hindi natin saksiyan yung bagay na ito, pero nababasa naman natin. Nanawa, ang ating mga nababasa sa pusong isipan natin ito. Sabi dito, matagal na naghintay si Simeon na matupad ang sinabi sa kanya ng Espiritu Santo, na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya nakikita ang Mesiyas ng Panginoon.
Hindi niya gustong mamatay na, pero sabik na siyang makita, ipinangakong Mesiyas. Kapag nangyari yon, kompleto ng buhay niya. Ang pangarap bawat isa ng mga Hudyo ay nakita ang ipinangakong tagapagligtas ng bayan ng Israel. Tayo rin, di ba? Gaya ng magpapasko. Matagal pa pinaghanda natin. Sabi nga ng mga pare, hindi natin dapat pinaghandaan ang mga pagkain, mga bagong damit. Bagkus pinaghanda natin ang ating Panginoon ng pagdating sa ating mga puso. Kasi sabi nga, wala naman talagang bahay ang ating Panginoon kung hindi ang ating mga puso. Di ba? E paano natin masasabi ng Panginoon ay nasa sa iyo kung ang puso mo ay punong-puno ng galit? Punong-puno ng hinanakit, tampo. Yan. Kaya nga, di ba, ang ating isang kapatid natin, na si Simeon, na nagsabi sa kanya na pwede siyang mamatay pag nakita niya na ang Mesiyas. Tayo rin, di ba, nung nagpasko rin, parang 9 days tayo nagsimbang gabi, pinagtiyagaan natin yan, pinag-alayan natin ang ating kalakasan, araw-araw magsisimba tayo para makanta natin ang anuman natin mga mithiin sa buhay. Kasi di ba, wish natin yan. May mga wish kasi tayo na hindi pa natin natutupad. Sabi nga, pag hindi natin matupad ang ating mga kahilingan sa ating Panginoon, isipin natin na hindi pa tayo nakaready. At hindi pa tayo talaga dapat sa atin yan. Kaya huwag tayo magtatampo sa ating Panginoon. Ano man ang ating hiningi sa Kanya na hindi niya naibigay, malay mo, bukas, makalawa, nandyan na. Di ba? Kaya si Simeon, di ba, naghintay siya sa pagdating ng Mesiyas. Tayo rin nag-aantay din sa Kanya. Pero tayo matagal na dumating sa puso natin ang Mesiyas sa buhay natin. Bagamat tayo po ay hindi natin napapansin ang mga bagay na ito. Dahil ang gusto natin ay ang dyan, ang pera, sa damakmak na pera. Huwag tayo mabol sa mga pera lamang. Dahil ang pera, panandalian lamang po yan. Ang ating Panginoon, ang ating tagapagligtas, siya po ay dapat natin bigyan ng pansin. Dahil tayo po ay iniligtas ng Panginoon. Sabi nga, ano man daw ang ating mga pagkakasala, pagkukulang sa ating Panginoon, magbalik loob lamang tayo sa Kanya, ay ito'y ibibigay niya sa ating lahat. Diba? Nagbalik loob na ba po ba tayo? Pag New Year na, dapat malinis na tayo. Dapat linisin na natin yan, ng mga sagabal sa buhay natin. Yung puso natin dapat malinis tayo pag naharap sa ating Panginoon. Sabi nga dito, ang pagdating daw ng takdang panahon, totoo alay ni Jesus sa krus ang kanyang buhay para kaligtasan ng sanlibutan. Tayo kaya makapag-alay? Kapalit ng buhay natin, di natin kaya ito. Dahil tayo po ay tao lamang tayo, mahina rin tayo. Diba? Yung mga gumagawa yan ay talagang, sabi nga, banal na talaga sila. Pero nariyan ang kaligtasan natin. Huwag lang tayo humiwalay sa kamay ng ating Panginoon. Huwag tayo bumitiw. Ano man ang mga problema sa buhay natin, darating at darating ang problema natin. Huwag natin pabayaan ang problema ay mamaya pa sa buhay natin. Huwag natin rin pabayaan na yung mga problema na yan manatili sa pamilya natin. Tanggalin natin yan. Bagkos, manalangin tayo sa ating Panginoon, sa ating tagapagligtas ni Jesus. Dahil sabi nga, pag tayo po ay nananalangin, nariyan po yung kaligtasan natin lahat. Huwag nating pabayaan na managana sa buhay natin yung mga problema natin. Hayaan mo yung problema sa atin. No? Kasi sabi nga, pag tayo po ay ininda natin ang problema, talo tayo. Tatalunin tayo ni Taning. Kaya po pagdating ng panahon, sa takdang panahon, ang totoo ay inalay ni Jesus ang buhay niya para sa atin lahat. Ang buhay natin ito ay inalay niya, hindi lang sa atin. Lahat para sa atin lahat, para sa kaligtasan ng sanlibutan. Dahil po pag tayo po ay inalay natin ang buhay natin sa ating Panginoon, tayo po ay makakaligtas. Magka-problema ka man, kayang-kaya natin isolve ang problema natin. Kayang-kaya natin ipangalangdakan na problema lang yan, bukas wala na yan. Dahil nariyan sa puso natin ang ating Panginoon. Nariyan si Lord na nagagabay sa atin sa araw-araw. Kaya pasalamat tayo na nasumpungan natin ang gawain ito, natuto po tayo.
Di ba? Dati talaga naman, hindi natin alam yung mga ganitong bagay eh. Tama na yung magsimba, 1 oras, minsan kinaiinipan pa. Pero pag tayo po ay nasa Panginoon, ilang oras pa tayo nakaupo dito? 4 na oras. Walang inip-inip. Mas masaya pa. Dati, pag nagsisimba ka, dati, di ba? Punta ka sa simbahan. Abutan mo nga doon eh, yung mag-ano na eh. Bumili na si Padre, o minsan lampas pa lang umili, pakatas uwi ka na rin. Wala tayong nadampot na biyaya sa ating Panginoon dahil sumunod lang tayo sa kagustuhan ng ating mga sarili. Pero pag dapat pala tayo pa yung nagsisimba, kung hindi mo man nabutan ang umpisa, babalikan mo yan hanggang matapos, maumpisahan mo ulit. Dahil pag hindi mo raw yan tinapos, hindi mo naumpisahan, wala kang biyayang matatanggap. Yan po yung sabi ng ating mga pare, dahil pag nagsisimba, buong-buo ang ating pagsisimba. Kaya tayo po, ating ialay ang ating mga buhay sa ating Panginoon. Sabi nga, ano man ang mga krisis sa buhay natin ngayon, si Lord nang bahala dyan. Dahil si Lord, hindi man natin nakikita sa harapan, naririnig tayo niya, nakikita tayo niya. Saan man tayo daw naroon, kitang-kita tayo ng ating Panginoon. Kung gumagawa ka ng mabuti, o gumagawa ka ng hindi mabuti. Yan. Eh pag tayo pa'y gumawa ng mabuti, sigurado naman, kaawaan tayo ng ating Panginoon. Eh paano tayo kakaawaan ng Panginoon kung ang puso natin ay mga wala dito, wala doon? Makasanlibutan. Hanggang ngayon, makasanlibutan pa rin. Di ba? Dapat tanggalin na po natin yan. Ano man yung mga trial sa buhay natin. Sabi nga, nandyan ang ating Panginoon gumagabay sa atin. Di ba ang wika niya? Hindi niya tayo iiwanan, no, hindi tayo niya pababayaan. Di ba? Yan ang pangahawakan natin. Ano man yung mga pagsubok na yan. Pagsubok lang yan. Sabi nga, may problema ka. O problema lang yan. Bukas wala na yan. Tapos na yan. Ganon po tayo. Dahil si Lord ang ating ginagabayan tayo ng ating Panginoon. Ano man ang problema, dumarating, tanggalin natin kasi sabi dito sa ating paglilinis ng ating sarili ang dapat natin gawin. Paano ka maglilinis kung nakakimkim ang galit mo sa buhay mo, sa puso mo? Dapat po wala na po itong wala nang lilinisin ng Panginoon dahil lilinis na natin araw-araw tayo naglilinis sa Kanya. Dahil yung mga pangako ng ating Panginoon nariyan po sa puso natin. Huwag natin pabayaan. Dahil ang ating Panginoon, inalay siya ng Kanyang mga magulang para sa ating mga buhay at ating mga kasalanan, di ba? Napakasarap naman natin, nagpasarap tayo. Bagamat tayo makasalanan, ang Panginoon natin ang nagdusa. Pero sabi nga, ang pagdurusa ng ating Panginoon ay isang matagumpay naman na ginawa niya para sa ating lahat yun. At yan po, hanggang dyan lang po at maraming salamat po. Ngayon naman po, tatawagin na natin ang ating magtatapik sa araw na ito, si Brother Tony Dacles. Assistant na naman. Pasensya na po, Sister Tony. Ito pa sa yung lahat.
po natin. Yes, Lord, magandang umaga sa iyo, Diyos na buhay. Banal na Espiritu Santo, sama po ang ating mahal na ina, ang Pinang Maria. Lord, maraming salamat na pinagindapat po niyo kami na muling magkasama-sama, magkatipon sa oras na ito, upang kami magpuri at pasalamat sa mga biyayang ipinagkakalooban niyo sa bawat isang inyong mga tinawag. Gayun din pa ang mga tagapanood ng Serpent sa St. Mary sa kanilang mga tahan-tahanan. Basbasan din po ninyo sila, pagkalooban din sila ng pagkakaisa, kapayapaan, higit lalo, kaligtasan. Gayun din po ang aming mga mahal sa buhay na iniiwan po namin sa aming mga tahanan. Lord, ikaw ang Diyos ang kapangyarihan sa lahat. Lokoban na kami ng inyong banal na Espiritu Santo sa pagkakataong ito upang siya na lagi ang maghari sa aming mga puso, ganoon din pa sa aming mga taga-subaybay at ang lahat ng mga nakikinig sa amang pagpanig ng ating ng mundong ibabaw na ito. Manatili nawa at maghari ang pag-ibig sa bawat isa na inyong mga tinawag upang makamtan po namin at magawan po namin ang lahat ng mga bagay na ayon po lamang sa kalooban ng aming amang nasa langit. Puspusin nawa niyo kami ng liwanag upang lahat ng aming lalakaran ay naaayon at patungo sa paanan ng iyong anak ni Kristo ang aming Panginoon. Ang lahat ng ito ay hinihingi po namin sa ngalan ng iyong anak ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Make my ears to hear. Make my eyes to see. Make my mouth to speak. Make my heart to sing. And my hands to reach out and touch the world in your love. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. All together in most powerful and powerful voice. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and Son, and Holy Spirit. Amen. Una, magandang umaga po sa inyo lahat, lalo na po yung mga nanonood sa kanilang mga tahanan. Marahing Banggi, Esther Helen, Mayapa Abaki Gayo, Esther Acosta Pinida, in Tarlac, Karangian, Tarlac City. Mayong buntag, Brother Peter Jr. Aray sa Piligan City. Maupay nga Brother Engineer Jaime Apostolo, Abalin, Northern Samar. Thank you for being there with us for the whole year. Sister Marilyn Custodio, Batangas Chapter. Kaya din po yung ating mga kapatid po sa Santo Tomas, Pampanga. Sister Corazon Clavio, Baguio City. Sister Nils Pasikulan ng Tugigaraw Chapter. Nambega Bigatio. Ganon din pa sa mga narito ngayon. Magandang umaga, sa mapagpalang umaga po sa inyo lahat. Ang ating pagbabalik tanaw po sa ating Ebanghelyo ngayon, ito po ay paglalarawan ng isang taong masasabi po natin na fully accomplished na ang mission niya sa buhay dito sa mundo. Ito po ay si Simeon. Minsan kung ating pong maririnig, lalo na po sa mga matatanda, nung ating panahon, sa kapanahonan natin ngayon, mayroon magsasabi, wala na akong hihilingin pa sa Diyos. Ang lahat ng anak ko nasa estado na, maganda ng hanap buhay, may kanya-kanya ng pamilya. Sabi niya, pwede na akong mawala sa mundo. Iyon po ang ating maririnig. Ganon din po si Simeon. Sapagkat ang hinihintay niya ang makita ang tagapagligtas, ang Mesiyas. Kaya't nang dinala sa templo, ang sanggol na si Jesus, nasambit niya na
maaari na akong mawala sa mundong ito. Accomplish na ang buhay natin, ang buhay ko, sabi niya. Dahil yun ang kanyang pinapangarap. Ngayon, kung ating pong i-apply sa ating buhay ngayon bilang tao, ano ba ang ating na-accomplish? Meron na ba tayong may pagmamalaging na-accomplish natin? Mawala man tayo sa mundo, meron na ba tayong legacy na matatawag natin na iiwan mo sa mundong ito na hindi makakalimutan ng kahit sino man? Kung matupad man natin ang ating mga pangarap, masabi natin na lahat na sa mabuting kalagayan na ang mga mahal ko sa buhay, ang katanungan, bilang tayo, paano natin masabing tayo'y accomplish na kung meron tayong kasalanan na hindi napatawad? Meron ito. Paano kung tayo ay nabubuhay, tayo mamatay, mawala sa mundong ito, na meron tayong taglay na kasalanan na hindi napatawad? So ang ating pong pag-usapan ngayon, ang ating pong paksa, ito pa'y binamagatang si Yesu Cristo lang ba ang makakapagpatawad sa ating kasalanan? Ang ating alamin kung ano ang sakramento ng gumpisal at bakit ito ay kailangan nating bigyan bilang pansin bilang mga Katoliko. Nakikilala natin ang salitang kumpisal bilang isang sakramento ng simbahan, pero sa pangkalahatang kahulugan, ito ay tumutukoy sa pag-amin, pagtatapat, pagsasabi ng saloobin. Ang sakramento ay tinawag na kumpisal dahil sa pinakamahalagang bahagi ito ng ating pagtatapat ng kasalanan at pagtanggap ng kapatawaran. Ang isa pang katanungan, bakit sa pari tayo dapat mangumpisal? Bakit nga ba kailangan sa pari tayo mangumpisal at humingi ng tawad samantalang sa Diyos tayo nagkasala? Kung masuriin po natin, nating mabuti, halos lahat ng kasalanan natin ay laban sa ating kapwa at sa ating sarili. Panghuhusga, pagkikipag-away, pagkasalita ng masakit sa ibang tao, sa ating sarili, tayo ay nagkakasala sa pamamagitan ng pagkainggit, kawalan ng kasayahan, pagwasak sa ating sariling pangalan, karumihan, pagsira sa katawan, at marami pang iba. Bagamat lahat ng itong mga kasalanan ay sa Diyos, pag-atake din ito sa kapwa at sa ating sarili. Tandaan po natin, pag tayo gumagawa ng kasalanan, nagsasalita tayo ng masakit laban sa kapwa, hindi lang ang kapwa mo ang winawasak, kundi mismo ang iyong sarili. Sapagkat nag-reflect ito kung anong uri ka ng pagkatao, mapanghusga. At tandaan po natin, ang lahat ng kasalanan, ito ay laban sa Diyos. Kung meron tayong 50 taong nakaaway sa iba't ibang lugar sa isang taon, dahil ikaw ay palaaway, isa't isa ba natin mapupuntahan ang mga tao na ito upang ihingi natin ng patawad ang ating kasalanan? Patatawarin ka naman kaya nila kahit puntahan mo sila? So kaya sinasabi natin kanina, paano kung accomplish ka na nga sa mundo, mayroon ka namang kasalanan na hindi pinatawad sa iyo? Kaya tinatanong natin kanina ito. Dahil yung 50 nakaaway mo sa isang taon, hindi ka nakakasiguro na ang 50 na yun ay magpapatawad sa iyo.
mayroon dyan makikipagmatigasan. Kung hindi ka nila patawarin, matatahimik ba ang kalooban mo? Masabi ba bang accomplice ka na? Paano kung kinamatayan mo ang kasalanan na yon? Sa kumpisa nagkakaroon tayo ng nakikitang tagapagkasundo. Hindi ito sabihin na malaya na tayo sa obligasyon, humingi ng tawad kapag mapatawad ka na sa Diyos, pero sa isang katotohanan din ay kung totoong tinanggap mo na ang kapatawaran ng Diyos, makakapag-umpisa ka na ulit ng panibagong buhay o gagawa ka ulit ng kasalanan dahil pinatawad ka na, di ba? Pinatawad na, gagawa ulit ako. Walang magkikitang sama ng loob kung tayo po ay nakakapagsimula ng panibagong buhay. Nakapag-move on ka na. Ang pag-uumpisal sa pamamagitan ng isang pari ay pagkakaroon ng nakikitang tagapagkasundo sa pagitan ng iyong sarili at ng sa Diyos at sa mga taong nagawan mo ng kasalanan. Lahat tayo ito nakagawa tayo nito. Kung posible ba naman na magawa mong papuntahan ang 50 kataong nakaaway mo, pero hindi ka naman nila pinatawad, nakakasiguro ka ba? Ka pa rin ba na pinatawad ka na ng Diyos? Tandaan po natin, merong chapter o verse sa Biblia na sinabi, ang patawarin sa lupa ay patatawarin sa langit. Paano kung walang nagpatawad o hindi nagpatawad sa iyong taong pinuntahan mo? Dahil sobrang sakit na dinulot mo dahil sa iyong dila. Hindi pagdating mo sa langit, hindi ka rin patatawarin. Kaya naman, kung pinatawad tayo, makakasiguro ka pa rin na ang pagpapatawad ng Diyos ay basta totoo ang iyong pagsisisi. Minsan, labas sa ilong. Mahalaga ang malaman natin kung pinatawad na ba tayo. Lahat ng kasalanan ay laban sa Diyos, kaya kung ano man ang pinatawad o hindi pinatawad sa ating kapwa, higit pa rin mahalaga na malaman kung pinatawad tayo ng Diyos o hindi. Sinabi ni Jesus sa mga apostol, ang patatawarin ninyo ay pinatawad na nga, ang hindi nyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Ito na ngayon yun, yung binabagit natin kanina. Masabi mong pwede ka nang kunin ni Lord. Kung may nakatago kang kasalanan na hindi pinatawad sa iyo, paano yun? Nangangahulugan na may mga kasalanang hindi basta na pinapatawad at nangangahulugan din na may karapatan ang mga apostol na magpatawad o hindi magpatawad. Ito na yung mga crucial moments ng buhay natin. Sabihin natin, lingkod ako ng Diyos, lagi ako na simbahan, ako ay naglilingkod doon, ako'y sumusunod. Ngunit meron tayong mga nagawang mga kasalanan, lalo na nang tayo ay hindi pa nagbabago. Ang karapatang ito ay ipinasa ng mga apostol sa mga matatanda ng iglesia. Ano ba yung sinasabing matatanda ng iglesia? Ito ba yung mga uugod-ugod na? Pag sinabi po doon sa lumang Tagalog na matatanda, ang ibig sabihin po nito, sila yung mga otoridad ng simbahan, otoridad ng kongregasyon, otoridad ng isang community. Sila ang may authority. Ipinasa ito doon ang pagpapatawad. Maging sa simbahan at patuloy na pinapasa sa pamamagitan ng ordin. Kaya ang mga pari, bago sila maging ganap na pari, sila kailangan dumaan sa oordinahan sila. Upang ang ang pagpapatawad na ipinasa sa kanila, magmula kay Kristo, ipinasa kay kila Pedro, ipinasa sa mga apostol, ipinasa rin naman sa matatanda ng iglesia ng simbahan o sa mga pari o bispo,
Ito po ay tinatawag succession of authority. Ang salitang matatanda ay hindi tumutukoy sa edad, kung hindi sa katungkulan, authority ng isang tao. Sila ay mga tinatawag nating obispo. Inatasan silang ipagpatuloy ang gawain na ito ng mga apostol, kasama na dito ang pagpapatawad sa mga kasalanan. So pwede magpatawad ang pari, pwede magpatawad ang mga obispo, pwede rin magpatawad ang kapwa-tao. Pag taos puso ang iyong paghingi ng iyong pagsisisi at paghingi ng kapatawaran sa taong nagawan mo ng kasalanan. Hindi ba kayo maniniwala dun sa mga nagsasabing sikta na bakit kayo mangungupis sa pari, tao din lang naman yan, kasalanan din yan katulad natin, ba't hindi direkta na lang sa Diyos? Ito hindi po gagal, maliwanag po sinasabi dito na ipinasa sa mga apostol. Kaya sinabi niya doon, ang pinatawad din sa lupa, ang hindi pinatawad ay hindi rin patatawarin sa langit. Ang binyag at kumpisal ay totoong nahuhugasan na tayo mula sa kasalanan noong tayo ay binyagan, pero hindi ibig sabihin na hindi na tayo nagkakasala. Diba? Pag nagbinyagan ka na o kaya nangumpisal ka na, ibig sabihin hindi ka na magkakasala ulit. Baka umulit ka pa nga eh. Sabihin mo eh, nakapagwasak kong kasalanan, magdadagdag naman ulit ako para i-kumpisal ka na lang ulit. Diba? Ganyan ang pananaw ng iba. Ito ay hindi immunity. Pag ikay nang umpisal, hindi masabing immune ka na sa kasalanan. Hindi ka na pwedeng magkasala dahil nang umpisal ka na. Hindi ito tatag na immunity at ang binyag ay laban sa kasalanan o kaya naman lisensya upang gumawa ka ng kasalanan. Ito ay sakramento na pagtanggap sa atin ng simbahan bilang mga anak niya at bahagi ng katawan ni Kristo. Ang sakramentong ito ng kumpisal ay pagbabalik loob sa tinatag ni Jesus bilang daanan ng biyaya ng kapatawaran at ng binyag ay nagpapalakas sa Kristiyano upang lumayo sa tukso at lumagi sa pagkakasala. Ito, ibig sabihin nito, pag tayo nang umpisal, upang tayo magkaroon na ng daan, upang makaiwas na sa pagkakasala, sa pagkukumit ng panibagong kasalanan. Ito ay maaaring tawagin bilang sakramento ng muling pagkikipagkasundo sa pagpapatawad ng pagbabalik loob, simpleng pananalita, kumpisal. Ano nga ang kumpisal? Pagpapatawad, pagbabalik loob sa ating Panginoon. Ang Sacrament of Penance is also called the Sacrament of Reconciliation, of forgiveness and conversion of our confession. Ang Panginoon sa Kristo mismo ang nagtalaga sa sakramento ng mga pangungumpisal kung saan nagpakita siya ng kanyang mga alagad na siya ay muling nabuhay at ibinilin sa kanila ang ganito: tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Ang patatawarin ninyo sa kanilang kasalanan ay pinatawad na nga. Subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad. Ito yung sinasabi natin kanina. Fully accomplished ka nga. Successful kang negosyante. Lahat ng mga anak mo magaganda ng trabaho. Eh kung meron ka naman kinikimkim na kasalanan na hindi pinatawad sa'yo, cargo de konsensya pa rin yan kahit na kung saan tayo makarating. Diba? Mababasa po natin yan sa Juan chapter 20 verse 22 and 23. Sabi niya dito, pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyong Espiritu Santo. Ang patatawarin ninyo sa kanilang mga kasalanan ay pinatawad na nga. Ang hindi niya patawarin ay hindi nga pinatawad. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So, ang pagpapatawad po ng kasalanan, ito po mismo ay mababasa po sa Aklat ni San Juan, na malinaw po na sinasabi dito, nung sila hiningahan ni Kristo, kinasihan, hiningahan sila. Ibig sabihin, pagsasali ng authority sa mga apostol, sa mga alagad, upang sila ay magkaroon ng
pagkalooban sila ng kapangyarihan na magpatawad ng kasalanan. Jesus himself instituted the sacrament of penance when he showed himself to his apostles on Easter Sunday, ang linggo ng pagkabuhay, at commanded them receive the Holy Spirit. Siya mismo nagsabi ito, forgive the sins of any, they are forgiven. If you retain the sins of any, they are retained. So, di ba? Kung meron tayong tinatagong kasalanan, dahil binabanggit natin 50 lang katao kung saan nagkaroon ka ng naging kaaway mo. At ito'y dahil gusto mo magkaroon ng kapayapaan sa iyong puso, lahat yung pinuntahan mo, panghihingi ng tawad. Di ka nakakatiyak na 50 na yung patatawarin ka. Baari magpatawad doon yung 40, baka mamaya baka yung 41, baka isa doon hindi. 3 hakbang upang makamit ang kapatawaran ng Diyos. Una, pagkuha ng tumpak ng kaalaman hinggil kay Jesus at sa kanyang pamantayan. Pagkuha ng tumpak. Una, 1 Timoteo chapter 1 verse 13. Hinirang niya ako upang maglingkod sa kanya, bagamat nung unay nagsasalita ako laban sa kanya, bukod dito, inusig ko siya, nilait at sa kabila nito'y kinahabagan ako ng Diyos, sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa nung hindi pa ako naniniwala sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So, ibig sabihin nito, nung tayo'y inosente pa, hindi pa tayo naliliwanagan ng lahat, ang nagagawa nating kasalanan nung panahon sa lumang buhay natin, ay tayo ay pinatawad at tayo po'y kinahabagan ng Diyos sapagkat hindi natin alam yung ating ginagawa. Paano ngayon kung halimbawa nandito ka na, tumanda na tayo rito, nagkaroon na tayo ng sangasangang uban, isalbahe ka pa rin, maldita ka pa rin. Anong palagay patatawarin kaya tayo noon? Dahil iniisip mo, pwede ko namang ikumpisan yan. Diba? So, ang sinasabi dito na ang unang hakbang ay makamit natin ang kapatawaran ng kasalanan. So, pag ikaw pinatawad, halimbawa, nangumpisal ka na, may kinumpisalan mo doon, kung halimbawa, yung pare na yung kinumpisalan pagbalik mo, iyon pa rin. At iyon pa rin ang kasalanan binabanggit mo. Hindi na nabago. Ibig sabihin, paulit-ulit ka lang. Rigo doon. Ang ikalawa, sa unang hakbang, ay 2 Timoteo chapter 16, verse 17. Sabi na dito, napakahiwaga ng katotohanan ng ating relihiyon. Siya ay nahayag ng maging tao at pinatotohanan ng Espiritu. Nakita ng mga anghel, ipinangaral sa sanlibutan, pinaniwalaan ng lahat, at sa langit ay tinanggap. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ano ba itong Timoteo, 2 Timoteo 3:16, 17 na sinabi, napakahiwaga ng ating relihiyon. Siya ay nahayag ng maging tao. Nung siya ay nahayag, nung si Kristo ay nagkatawan tao. Nung siya ipanganak sa sabsaban, sino ang dumating? Mga anghel at ang Espiritu. Pinatotohanan ng mga Espiritu. Sila mismo ang nagbalita, naghayag sa mga tao na dumating na ang Mesiyas. At bukod dito, sinasabi niya dito, nakita ng mga anghel. Ito yung pagkakapanganak mismo ni Kristo. Dumating yung mga anghel. At sila mismo ang naging saksi. At ang mga aral dito, ipinangaral sa buong sanlibutan at pinaniwalaan hanggang langit ay tinanggap. Kaya sinasabi kanina, ang patawarin niyang kasalanan sa lupa ay patatawarin sa langit. Kaya kung hindi pinatawad, hindi patatawarin sa langit. Kaya dito ngayon, nagpapatunay na kung mayroon tayong itinatagong kasalanan na hindi natin makuha ang kapatawaran, siguro narapat po lamang na tayo gumawa ng hakbang.
Juan chapter 17 verse 3. Ito sabi niya dito, ito ang buhay na walang hanggan, ay kilalanin kanila ang nag-iisa at tunay na Diyos na si Jesucristo na iyo'y isinugo, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang nagkasalita dito ay mismo si San Juan. So, ito ang buhay na walang hanggan, ang kilalanin kanila na nag-iisang tunay na Diyos at si Jesucristo na iyon ang iyong isinugo. Paano ngayon yung mga sikta na hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos? Hindi naniniwala na siyang tagapagligtas sapagkat si Jesus daw ay tao lamang na katulad natin pangkaraniwan. Diba? Di ba tayo natatakot doon? Pagkatapos sasabihin mo pa, pag hindi kayo sumali sa amin, hindi kayo maliligtas. Ganon. Ikalawang hakbang upang makamit ang kapatawaran ng kasalanan, magsisi at manumbalik sa Diyos upang mapawi ang iyong kasalanan. Gawa chapter 3, verse 19 and 20. Sinabi dito, kaya't magsisi kayo at magbalik loob sa Diyos upang pawiin niya ang inyong mga kasalanan at bigyan kayo ng konting panahon ng pamamahinga at susuguin niya si Jesus, ang Mesiyas na hinirang niya para sa inyo. So, mismo ang Diyos, kaya siya nagkatawang tao, siya po naparito sa lupa upang gampanan ang mga bagay na ito. Sapagkat sinasabi sa John chapter 13:15, sinabi niya, binigyan ko kayo ng isang halimbawa upang ito ay inyong tularan. So kung ano ang ginawa ni Kristo sa kanyang pagmiministeryo sa lupa, ito'y malinaw na halimbawa ng kanyang pagparito upang ang mga tao ay sumunod. Sapagkat hindi tayo maniniwala, hindi tayo susunod kung ang Diyos ay nanatili lamang Espiritu. So si Kristo ay nagkatawang tao mismo. Siya nagministeryo sa lupa. Anong ginagawa niya doon? Ginagawa niya, nagpapayag ng mga salita ng Diyos, nagpapagaling ng mga may sakit, o gayon din kung ano paman ang mga suliranin ng mga tao, binibigyan ng lunas. Sapagkat sabi nga, siya ang nag-isang Diyos na ating tagapagligtas. Ngunit, maalala po natin anong sabi ng mga Pariseo, ang taong ito ay matakaw, lasinggo, nagkikain siya doon sa mga taong makasalanan. Diba? Ganon ang kanilang paratang. Sapagkat siya'y naparito upang iligtas, isalba ang mga makasalanan. Mabago ang ating pamumuhay, mabago ang ating estilo ng ating buhay. Hindi manatili na tayo nalulugbog sa pagkakasala araw-araw. Kailangan magising tayo. Pangatlo na hakbang, panunumbalik at lubusang pagbabago. Dapat iwan ng tao ang kanyang dating paraan ng pamumuhay at baguhin ang kanyang saloobin. Kailangan iayon sa pamantayan sa Diyos. Ito ngayon mabigat. Barinig mo, wala nang mababago sa akin. Ganito na talaga ako kasi walang panganak. Ugali ko na talaga ito. Problema, ganyan lagi yung sinasabi, ang mga anak mo, ang mga apo mo, naririnig niya sa'yo, ganon din sila. Kaya masasabi ninyo, bakit yung pamilyang yan, ang sumpa hindi maputol? Kung anong ginamatay ng magulang, ganon din ang anak, ganon din ang apo. Sapagkat ang succession ng kasalanan, namamana ng mga anak at maging sa mga apo. Diyan sa katigasan ng ating ulo. Ayaw natin magbago, gusto natin kung ano yung ating paniniwala na ganito na talaga ako, di na magbabago, dito na ako habang buhay na ako ganito. Sabi pa ng Kapampangan, aro, Diyos ko, masya siya bunto. O, diba? Sa Bisaya, ano ito? Hindi ko naintindihan. Eh nako, sabi sobrang tigas ng ulo. Sabi ng Kapampangan yun. Karinatya. O, diba? Marumi ka pag ganyan ka.
Ang iyong utak ang pinakamarumi. At sa iyong puso, kung ano lumalabas doon ay yung nagpaparumi sa tao. Diba? Sa panunumbalik at lubusang pagbabago ay dapat nating basahin ang Gawa chapter 26 verse 20. Sabi niya dito, nangaral ako una sa Damasco, saka sa Jerusalem, at ng buong lupain ng Hudiya. Gayon din sa mga hintil. Ipinangaral kong dapat silang magsisi at lumapit sa Diyos at ipakilala ang kanilang pagsisisi sa pamamagitan ng mga gawa. Ang salita ng Diyos. Una dito, may pinapahayo kung makamit natin ang kapatawaran ng Diyos na kailangan magsisi ka, magbago, baguhin man sa loobin ng iyong pamumuhay, at ipakita mong iyong tunay ka nagsisisi, hindi nagsisisi na sa bibig lamang ng gagaling. Madaling magsabi nito, pinatawad na kita. Pero ang galit nariyan pa rin, nagahari pa rin sa puso. Diba? Yung mga bagay na itong ating nararamdaman, kung ganito ang ating lumalabas sa bibig, nagpapahiwatig lamang ito na wala pa sa atin ang banal na Espiritu. Sapagkat ang mga pasalita na lumalabas sa ating bibig ay hindi akma. Laging magkalaban ang dalawang ito. Kung ang kasalanan ito ay siyang laging nagahari sa iyo, ay hindi mananatili sa iyo ang Espiritu ng Diyos. Na sinasabi kanina, tanggapin ninyo ang Espiritu ng hiningahan ni Kristo. Ipinapakita ang kanyang paraan ng pamumuhay sa taitim na siya ay nagsisisi. Kaya minsan inuulit natin dito, sinasabi natin dito, marami ang sumama ng loob nito noon. Na binanggit ko dito na ang pagpasalita at pangangaral dito, kaya sabi, nangaral ako sa Damasco, sa Jerusalem at sa lupain ng Hudiya. Dito ngayon ang pagpapahayag ng salita ng Diyos, hindi ito pagalingan ng pagsasalita. Kung gaano tayo gagaling magpahayag dito, kung hindi ang kailangan ito patinuan kung paano natin isabuhay yung ating mga sinasabi dito. Amen? Kasi kung salita tayo ng salita dito, ng ganito ganon, pagkatapos hindi naman makita sa buong pagkatao mo, sa iyong sarili, ay para kang batingaw. Amen? Sino lang ang maaaring magpatawad ng mga kasalanan? Only God forgives sins. Ang Diyos ay natatanging nagpapatawad ng kasalanan. Ang Panginoong Hesukristo ay maaaring sabihin, anak, pinatawad na ang mga kasalanan mo. Nung binangkit ito ng Panginoong Hesukristo, doon sa Biblia, ano ang kasunod nito? Anong habilin niya? Sabi, anak, pinatawad ng iyong mga kasalanan. Anong karugtong nito? Huwag ka nang magkasala pang muli. Paano kung inulit mo ulit? Dahil nahirati ka na, na-immune ka na. Diba? Marcos chapter 2, verse 5. Nang makita ni Jesus kung gaano kalaki ang kanilang pananalig, sinabi niya sa paralitiko, anak, ipinatawad na ang mga kasalanan mo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. So dito, malinaw na pag nakikita ng ating Panginoon ng taos puso ang ating paghingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan, mapapatawad tayo. Kaya kung ang paghingi mo ng kasalanan ay drawing lamang, o kaya ito ay pagitan tao, walang nagsasabi dito na kung pagitan tao yung ginagawa, mapapatawad yan. Amen? Sapagkat ito, minsan, kaya na sinabi, ipinangaral ko sa mga hintil, sa mga Hudyo, walang pinipiling tao. Lahat. Sila ay pinatawad, ipinangaral ang mabuting balita ng kaligtasan. Ang mga pari ay maaaring magpatawad ng mga kasalanan bilang tagapamagitan ng Panginoong Jesucristo at sa tao. Pagkat siya
Ang Panginoon sa Kristo mismo ang nagbigay ng kapatawaran sa kanila upang isagawa ito. God alone can forgive sins. Jesus could say your sins are forgiven. Diba? Sa Marcos chapter 1 verse 44, sabi niya dito, priest can forgive sins in Jesus' place only because Jesus has given them that authority. Diba? At binagsabihan ng ganito, huwag mong sasabihin ito kanino man, sa halip ay magpunta ka sa pari at magpasuri sa pari. Pagkatapos mag-alay ka ng handog para sa Diyos, ayon sa iniutos ni Moises bilang patunay sa mga tao na ikaw ay tinatawad ng iyong kasalanan. Diba? Iniutos mismo yon na magpunta ka sa pari, magpasuri ka sa iyong kasalanan. Hindi drawing yung pangungumpisal natin sa mga pari. Kaya kung kini-question nila ang pangungumpisal na ito, siguro mas lalong kukwestiyonin naman yung hindi ka mangungumpisal. Kinikim-kim ang kasalanan mo. So dito malinaw na inihabilin mismo ng ating Panginoon, iniutos niya mismo. Lalo na yung may sakit na kitungin. Pero kung maalaala natin yung 10 kitungin na pinagaling mismo ni Jesus, bakit isa lamang ang bumalik? Nasaan yung siyam? Sapagkat kalimitan sa tao, saka lang tayo naglulumapit sa Diyos, saka lang tayo nagpupumilit kung mayroon tayong kailangan, kung mayroon tayong kahilingan. Pag natupad na ito, bahala na kung kailan muli makakaalaala ng Diyos. Kaya halimbawa na yun, 10 kitungin na isa lang ang bumalik at nagpasalamat, hinahanap ng Panginoon, nasaan yung siyam? Diba? So malinaw dito po na halimbawa na tayo, pag nakamit na natin yung ating ninanais bilang masasabi natin na fully accomplished na ako, masasabi mo nang pwede na akong kunin ni Lord. Paano nga ngayon kung meron kang itinago, meron kasalanan na hindi tinatawad sa iyo? Masasabi mo pa bang ganon? Kung minsan, ito po ay nagiging hamon sa bawat isa sa atin. Sapagkat inaakala natin na ang Diyos madadaya natin sa ating mga sinasabi. Tanda sinasabi kanya dito, ipakita nila sa kanilang mga sariling gawa. Sapagkat kung ang paghingi ng kapatawaran ay hindi po tapat o hindi tayo tapat sa paghingi ng pagsisisi ng kasalanan na ito, ay magagawa mo ulit yan. O ulitin mo ulit yan. Kaya sinasabi ni dito sa Mateo chapter 15 verse 7 and 8, sabi niya dito, mga mapagpaimbabaw, tama ang sabi ni Isaias tungkol sa inyo. Paggalang ng handog sa akin ng bayan kong paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso, ito bumubukal. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sino ba nakagawa sa atin yung ganito? O sige na, bati na tayo, peace na tayo. Pero pagtalikod noon, pag magkasalubong sa kalye, o di ba? Ito mismo dito, magiging guilty tayo noon. Kaya alam mismo ng Diyos kung totoo o hindi ang iyong paghingi ng tawad. Alam ng Diyos kung totoo ang iyong pagsisisi. Totoo bang tinatalikuran mo ng kasalanan mo? Minsan, meron tayong mga kakilalang tao. Magbabago naman sila doon sa kanilang mga narinig. Halimbawa, may napakinggan silang talata na galing sa Biblia sa mga nagpapahayag dito. Nagbabago naman yun sa linggo. 2 linggo, nagbabago siya. Pangatlong linggo, unti-unti na naman bumabalik. Sapagkat kinasanayan na natin yun. Naging ugali na natin yun. Kahit kung naalaala ninyo dito yung ating tinapik dito, linggo yata yon, kung paano mapuputol yung tinatawag po natin na generational curse. Paano mapuputol yung sumpa sa ating pamilya. Sapagkat mismo ako dito, nasaksihan ko ito, na ako'y nagtatrabaho.
Ito'y kalapit bahay ko, laging kumari ko pa yung anak. Ang ikinamatay ng magulang, cancer. Tapos yung naging kumari ko, 8 taon sa Germany bilang caregiver, cancer. Ang anak, ganun din. Kaya masasabi, minsan sabi na, huwag mong liligawan ang anak ng pamilyang yan. May sumpa yan. Maririnig lalo na kayo kung meron kayong binatang anak o meron kayong dalaga na nililigawan, alam niyo ganun ang kanilang lahi. Kasabihin mo, huwag mo kong papatulan yan.